Assalamualaikum. Our topic for today is all about the impact of marital status on the labor force composition, a case of the Philippines economy. In the Philippines, marital status significantly impacts labor force composition, particularly for women, where being married often leads to a lower labor force participation rate due to societal expectations regarding childcare and domestic responsibilities. Meaning married women are less likely to be employed compared to unmarried women. This trend is often more pronounced when young children are present within the marriage. And yes, very nakaka-relate ako dito. As a mother and also working mom and working student mom is dito kasi sa Pilipinas, ang hirap maging working mom, lalo na kung may asawa ka. Parang ang expectation ng lahat sa'yo ay sa'yo na lahat. Pasang-pasa mo yung mga responsibilities bilang isang nanay. Lahat ng responsibilities like pag-aalaga ng mga anak or yung mga bata at pag-aalaga sa asawa at ang kalinisan sa bahay. Kaya sa mga ibang nanay, mas pinipili nila ang pagiging housewife kaysa sa magtrabaho sila. Kumpara sa mga kababaihan na mga walang asawa or wala silang responsibilities like sa mga pagiging asawa, sa mga unmarried women is ang responsibilities lang nila is yung kanilang sarili. Yun lang, wala silang ibang iniisip na responsibilities nila, wala. Unlike some married women na maraming responsibilities, parang nasa kanya na lahat ang pasanan ng bilang isang married or couple. Nasa kanya na lahat, inaasa. Okay, let's proceed to the key points about the impact of marital status on the Philippines labor force. First, the gender disparity. The effect of marital status on labor force participation is more pronounced for women than men, with married women generally having lower participation rate compared to married men. Sa gender disparity, parang nagkakaroon ng discrimination between babae at lalaki at sa may asawang babae at wala. Pagdating sa pagtatrabaho, dahil madalas nahihirapan makahanap ng trabaho o makapagtrabaho ang mga babaeng may asawa kumpara sa mga lalaking may asawa. Marami kasing responsibility o responsibilidad sa bahay ang babae, kaya minsan napapabayaan ang career ng isang babae. Next is the childcare burden. The presence of young children is a key factor influencing women's labor force participation, as societal norms often place the primary responsibility of childcare on mothers, leading to reduced working hours or withdrawal from the workforce. Sa childcare burden, malaking bagay ang pagkakaroon ng maliit na anak, kung bakit hindi lahat ng nanay nakakapagtrabaho. Kasi sa atin, uso pa rin na ang nanay ang bahala sa mga bata o sa lahat. Kaya minsan, kailangan nilang magbawas ng oras sa trabaho. O kaya ay di na lang magtrabaho sila. Kaya hindi madali ang pagiging isang nanay. Ang situation ng isang nanay dahil mas sinasakripisyo nila ang kanilang personal or sariling interest para sa pamilya at sa mga
bata or sa kanilang anak. And next is social norms. Traditional gender roles in the Philippines can significantly influence women's decisions to participate in the labor force, with married women often expected to prioritize family duties over employment. Social norms naman sa Pilipinas, karaniwan pa ring isipin na responsibilidad ng nanay ang pag-aalaga sa mga anak. Halimbawa, kapag may trabaho ang isang ina, madalas na kailangan nilang mag-absent sa trabaho kapag may sakit ang anak. O kaya'y kailangan nilang umuwi ng maaga para maasikaso ang mga gawaing bahay at ang mga anak nila. Kaya minsan, dahil dito maraming nanay ang nahihirapang magtrabaho o kaya'y nagpapabawas ng oras sa trabaho para maalagaan ang pamilya at maasikaso ang kanilang anak or ang kanilang mga anak. And the last one is the economic implications. This pattern can have economic consequences, potentially impacting the overall labor force participation rate and contributing to income disparities between genders. At ang panghuli ang economic implication. Ang ganitong sitwasyon ay may malaking epekto sa ekonomiya. Maaaring bumaba ang bilang ng mga taong nagtatrabaho at lumala ang pagkakaiba ng sahod ng babae at lalaki. Good morning to each and everyone. My name is Payan E. Bangon. Factors that can mitigate the impact of marital status on labor force participation. Access to childcare. Availability of affordable and reliable childcare options can enable married women with children to participate more actively in the labor force. Pag-uusapan natin ang access sa pag-aalaga ng bata at kung paano ito nakakaapekto sa mga babaeng may asawa na gusto rin magtrabaho. Kung mayroong abot kaya at maaasahang childcare options, mas madali para sa mga ina na magtrabaho dahil alam nilang nasa mabuting kalagayan ng kanilang mga anak. Kaya naman, mas maraming babae ang makakapag-contribute sa ekonomiya at mas aktibong makikilahok sa labor force. Sa madaling salita, ang murang at mapagkatiwalaang childcare ay malaking tulong para sa mga ina na gustong magtrabaho. Government policies. Policies promoting gender equality, flexible work arrangements, and parental leaves can support women's ability to balance work and family life. Ang mga patakaran ng gobyerno na nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, flexible work arrangements at parental leave ay malaking tulong para sa mga babae para mapanatili ang balanse sa pagitan ng trabaho at buhay pamilya. Dahil dito, mas marami silang pagkakataon na makapagtrabaho at magkaroon ng matatag na karera habang inaalagaan din ang kanilang pamilya. Simply but supportive government policies make it easier for women to juggle work and family life. The last one is education and empowerment. Higher levels of education and economic empowerment can encourage women to pursue employment opportunities despite marital status. Ang education at economic empowerment ay may malaking papel sa pagbibigay lakas sa mga babae na magkaroon ng trabaho kahit na may asawa na sila. Kapag may mataas na antas ng edukasyon at may kakayahan silang kumita ng pera, mas tiwala sila sa sarili at mas handa silang habulin ang mga opportunity sa trabaho. In short, education and financial independence give women the confidence and resources to pursue careers regardless of their marital status.